Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ito ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawang bahagi, akda na kaligirampang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanyol. At ang panghuling bahagi, mga mahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa akda. Dumako na tayo sa unang bahagi. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Unang bilang, Espanyol. Ito ay tumutukoy sa mga sumakop na dayuhan sa Pilipinas. Ikalawang bilang, panitikan o panulatan ay ang anumang sinulat at nilikha ng tao na tumutukoy sa buhay, pamumuhay, pamahalaan, pananampalataya at iba pa. Ito rin ay ginagamit ng tao upang ibahagi ang saloobin, karanasan at hangarin. Ikatlong bilang, pasyon. Ang pasyon o passion sa salitang Kastila, paghihirap sa wikang Filipino. Ito ay isang naratibong tula ng Pilipinas na nagsasaad ng buhay ni Hesukristo mula kapanganakan, pagkapako niya sa krus hanggang sa muling pagkabuhay. Ikaapat na bilang, dasal o panalangin, dalangin, orasyon o kataga. Ito ay pangungusap o kahilingang sinasambit ng taimtim o bantad upang humingi ng tulong mula sa Diyos o may kapal o anumang pinaniniwalaang mataas at makapangyarihang nilalang. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng video na ito. Sundan ang salaysay ng kaligirampang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Ang panahon ng Espanyol ay isang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas na nagbigay daan sa malalim at makulay na bahagi ng panitikan. Ang ugnayang Espanyol at Pilipino ay nagsimula noong ika-16 na daang taon nang ang Portuges na si Fernando Magallanes ay dumating sa ating kapuluan noong 1521. Marami pang ekspedisyong ipinadala sa ating lupain ang Espanya hanggang sa pangalang Las Islas Filipinas ang ating mga lupain bilang parangal kay Haring Felipe ng Espanya ni Ruy Lopez de Villalobos noong 1543. Mas naging matagumpay ang pananakop ng mga Kastila nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi na itinuturing na unang gobernador general ng Pilipinas noong 1565. Sa pagpasok ng mga Espanyol, nagkaroon ng malaking impluwensya ang kanilang kultura sa Pilipinas at ito ay naging lalong masigla sa larangan ng panitikan. Ang relihiyong Katoliko, sistema ng edukasyon at iba't ibang aspekto ng kanilang kultura ay nagbigay daan sa pag-usbong ng literatura sa bansa. Ang mahigit na 300 taong pananakop at paniniil ng mga Espanyol sa ating bansa ang sanhi ng unti-unting pagkakabuo at paglaganap ng damdaming makabayan sa mga Pilipino. Nagkaroon ng mga bagong kilusan sa politika at panitikan sa Pilipinas. Ang dating diwang makarelihiyon ay napalitan ng damdaming mapanghimagsik. Ang naging paksa ng panitikan sa panahong ito ay pawang pagtuliksa sa pamahalaan at simbahan at pag-udyok sa mga Pilipino na magising at magkaisa upang matamo ang minimithing kalayaan. Isa sa mga pangunahing ambag ng Espanyol sa panitikan ay ang paggamit ng abecedaryo ng mga sinaunang Pilipino. Ipinakilala ng mga misyonaryo ang alpabetong Latin at sa pag-unlad ng oras, nagsulat ang mga Pilipino gamit ito. Isa sa mga unang akdang nailathala ay ang Doktrina Kristiyana, isang aklat na nagtuturo ng mga pangunahing doktrina
ng Kristyanismo. Inukit ito sa kahoy at ipinamahagi sa iba't ibang komunidad. Ang dulang Moros e Cristianos ni Juan de la Concepcion, isang paring Espanyol, ay nagbigay tuwa sa mga tao sa harap ng mga sumasayawang prinsesa at mga kabalyero. Isa itong halimbawa ng dulang pinasikat ng mga misyonaryo upang ituro ang Kristyanismo sa mas mabilis na paraan. Bukod sa mga relihiyosong akda, naging sikat din ang mga awit tulad ng kundiman at harana. Sa mga ito, naihayag ang damdamin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng musika at tula. Ang mga kundiman ay karaniwang naglalaman ng mga paksang kaugnay sa pag-ibig, kalungkutan at pag-asa. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga obra ni Francisco Balagtas, ang tanyag na makata ng epikong Florante at Laura. Ang kanyang likha ay naglalarawan ng kanyang pagmamahal sa bayan at paghahangad ng katarungan. Bukod kay Balagtas, marami pang ibang makatang Pilipino ang naging kilala sa kanilang mga likha. Ngunit, hindi rin maikakaila ang pagkakaroon ng mga kontrobersyal na aspekto ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal ay naglalarawan ng mga mapanupil na sistema ng kolonyalismo at paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Ang mga akdang ito ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na makipaglaban para sa kanilang kalayaan. Sa kabuuan, ang panahon ng Espanyol ay naging isang yugto ng makulay at makasaysayang pag-unlad sa larangan ng panitikan sa Pilipinas. Ang mga akdang likha ng mga misyonaryo, makata at makatao ay nagbigay halaga sa kultura at identidad ng mga Pilipino at hanggang sa kasalukuyan, ito ay naglilingkod bilang pundasyon ng masusing pagsusuri at pag-unlad ng panitikan sa bansa. Iyong napakinggan ang salaysay ng kaligirang kasaysayan ng panitikan sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Dumako na tayo sa mga mahahalagang tanong ukol sa akda at gabay na sagot. Unang tanong, ano-ano ang tema at paksa ng panitikan sa panahon ng Espanyol? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay unang naging paksa ng mga panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang doktrina ng Kristyanismo na siyang ipinamahagi sa komunidad. Ang akdang nagbigay tuwa naman sa mga mamamayan na pinasikat ng mga misyonaryo na nagtuturo ng Kristiyano sa mas mabilis na paraan bukod sa mga relihiyosong akda. Sumikat din na tema ang harana at kundiman, kung saan nagpapahayag naman ng damdamin sa pamamagitan ng musika at tula. Karaniwang naglalaman ng pag-ibig, kalungkutan at pag-asa. Ikalawang tanong, paano nabago ang paksa ng panitikan sa panahong ito? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay nabago ang paksa ng panitikan sa panahon ng mga Kastila dahil sa paniniil ng mga Espanyol sa Pilipino, habang sila ay patuloy na nananahan sa ating bansa. Nabuhay ang pagiging makabayan ng mga mamamayan. Ang dating diwang makarelihiyon ay napalitan ng damdaming mapanghimagsik dahil na rin sa ilang tanyag na obra tulad na lamang ni Francisco Baltasar na naglalarawan ang kanyang akda ng pagmamahal sa bayan at paghahangad ng katarungan. Ikatlong tanong, anong damdamin ang naghahari sa mga akdang pampanitikan sa panahong ito? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay naghari ang damdaming makabayan
at matinding pagnanais ng pagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino. Kaya naman, naging mapanuligsa ang mga akda, katulad na lamang halimbawa ng akda ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ikaapat na tanong, masasalamin ba sa panitikang lumaganap sa panahong ito ang kalagayan at kultura ng bansa? Patunayan. Ang maaari mong maging gabay na sagot ay tunay na masasalamin ang kultura ng mga Pilipino sa panahon na ito. Nariyan ang akdang nagtuturo ng Kristyanismo at kagandahang asal sa mga kabataan. Nagbigay aliw pa ang ilang dula na pinasikat ng mga misyonaryo sa mga Pilipino na naglalarawan ng tunggalian sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim. Sumibol din ang pagiging makabayan ng mga Pilipino, ang pagsasama-sama para sa iisang layunin. Kaya't dahil dito, nailarawan ang mga kultura ng Pilipino noong unang panahon. Ikalimang tanong, paano naging kasangkapan ang panitikan ng Diwang Makabayan sa panahon ng Espanyol? Ang maaari mong maging gabay na sagot sa tanong na ito ay naging kasangkapan ang panitikan ng mga manunulat noon dahil na ipapahayag nila ang kanilang damdamin at saloobin tungkol sa mga pang-aapi at pagmamalabis ng mga Espanyol sa pamamagitan ng mga inilarawang pangyayari na kahalintulad sa karanasan ng mga Pilipino, gayon din ang mga simbolismong kung susuriin ay inilalarawan o isinasaad ang tunay na kaganapan sa lipunan noong panahon ng mga Kastila. Sa panitikan din, mapayapang na ipapahayag ng mga manunulat ang kanilang pagtuligsa sa pamahalaang Kastila at pagpuna sa mga maling ginagawa ng kapwa Pilipino. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.